Magandang gabi sa lahat ng aking mga taga-subaybay sa aking YouTube channel. So for today's video, share ako sa inyo sa aming love story kung paano kami nagkita ng asawa kong Hapon. So how I met my Japanese husband. So nagkakilala kami ng aking asawa last 2013 month of July sa Oldog Street, Talisay City, Cebu, sa Lutuhan mga Kigwahers. Kasi my Japanese husband is nag-aaral siya doon ng English Academy. 1 year and 3 months nag-aaral yung asawa ko ng English sa English Academy sa Cebu. So at that time, hindi pa kami kakilala ng asawa ko. So lumabas ako sa opisina, pumunta ako sa barbecuehan ng Banana Q at Kamuti Q. So at that time, hapon na yon, mga around 4 p.m. in the afternoon. Nabili na ako ng Banana Q. Tapos may isang lalaki na nagpasbay nagpasbay sa kilid ng kalsada. Tapos napatingin ako, sabi ko, oh, sino ba to? Unfamiliar kasi yung mukha niya. Tapos parang singkit yung mata niya. So, tinitingnan ko talaga siya kung sino ba siya, kung saan ba siya nakatira. So, yung tingin ko talaga is nandun sa kanya. Kasi yung opisina namin is malapit lang sa English Academy. So, pumasok siya doon sa English Academy. Sabi ko, foreigner pala siya. Kung mutuo mo sa dili, niingon jud ko sa ako ang sarili na maaasawa ko talaga siya. Sinabi ko yan. Iwan ko kung bakit nasabi ko yun sa sarili ko mga Kigwars. Hindi ko rin alam. Yun. So, the next day is nagkita na naman kami. Maulan na araw na yun, nagkita naman kami. So, nakasakay siya sa isang tricycle. Yung padjak-padjak ba? Sumakay siya doon at nasa harap siya. So, nagkatinginan kami. So, binigyan ko siya ng smile. So, nag-wave siya sa akin. So, nag-wave din ako. Pumasbay na naman yung niya, sinakyan niya. So, the next day, again, nagkita na naman kami. Maulan siya. So, merong teacher doon sa academy na naghahanap ng room na matitirhan. At the time, lumabas ako sa opisina at saka nagkita kami ng teacher. Sabi niya, may kakilala ka bang paupahan dito sa area na to? Sabi ko, oo, meron. Tapos pala, yung teacher na yon is siya yung bridge namin ba na magkakilala kami ng aking husband. So to make the story short, he asked my Facebook account, tapos binigay ko yung Facebook account. So yung teacher na yon is naging friend ko, naging best friend ko. Wala na siya. Purya hisgot lang. Tapos inas yung Facebook account ko, kung meron ba akong Facebook account. So, binigay ko sa kanya. Tapos, yung Facebook account ko, binigay sa asawa ko. Kasi, yung best friend ko is friend din ng husband ko. O, diba? May connection talaga. So, nagte-text na kami ng asawa ko. So, nag-message yung asawa ko sa Facebook. Sabi niya, how are you? Are you Michelle? And I said, yes, I am. Tapos yun, at the time, okay. So, nagpapakilala siya sa kanyang name. Sabi ko, nice to meet you. Yun na yung stop na conversation namin. So, ayun na nga. So, the next day. So, pumunta ako sa outlet, sa Lotto outlet. Tapos, ito yung Lotto outlet. Tapos ito, kalsada to siya. Tapos hindi ko nakala na pumunta pala siya sa Gaisano. At alam nyo ba, gusto niyang lumakad at that time. Hindi niya din alam kung bakit gusto niyang lumakad. So ako, andito na ako sa Lotto outlet. Dito siya nakaharap sa akin. Sabi niya, oh, are you Michelle? And then sabi ko, yes, I am. So sinabi ko yung pangalan niya. Sabi na, yes, ako. So yun, nagka-meet up kami, nagka-personal talking kami ng asawa ko. So, palakad na kami, lumakad na kami, ayan, together kami naglakad. So, nakakita na kami ng barbecue. So, ayun, walking together kami ng asawa ko. At the time, hindi ko pa siya asawa. So, nag-walking kami. So, sabi niya, kasi nakita niya sa harapan na may nagbabarbecue ba na mga isaw, yung mga tiil ng manok, yung mga ulo ng manok. Lumakad kaming dalawa. So, nag-uusap kami kung gusto ba daw niya akong kumain ng barbecue. Tapos, at that time, paulaw-ulaw po ko. Paulaw-ulaw ko ginagmay. Charot-charot ba? Ayan, so,
Ingo, ay, it's okay, no need na, sabi ko. Tapos siya, okay. So, ayan, kaming dalawa pumunta. So, ayun, bumili siya ng isang barbecue na tag 10 pesos. Bumili siya doon. Yun, at the time, tapos, kumain na siya ng barbecue. Nag-usap-usap kami kung ano ang trabaho ko, kung saan ba ako nakatira, ayan. So, naluto na yung barbecue, so kumakain na siya. Tapos, nagiting to know each other kami. Tapos, at the time, paulaw-ulaw po ko ginagmay, anak ba? So, July kami, di ba, nakakilala, July. So, getting to know each other pa kami. Tapos, alam niyo ba mga kigwahers, bago kami naging boyfriend, marami kaming pinagdaanan. Kasi, parang may imyu-imyu kami at that time kasi nag-meet up kami sa Lotto Outlet, di ba? So, naging friend kami, nagiting to know each other kami. So, nag-away kami kasi, I don't know why nag-away kami, na parang imyu-imyu ba? Misunderstanding. Tama ba? Imyu, misunderstanding. Sabi ko, wag ka nang pumunta sa opisina, ayaw ko na kitang makita. Sabi ko sa kanya. Tapos, grabe yung effort niya talaga, mga kigwahers. Kahit na hindi kami nakikita, pag may mga okasyon, pumupunta siya sa opisina, pero hindi kami nakikita ha, kasi may restaurant besides sa opisina, so binibili niya lang yung mga gifts niya sa akin doon sa restaurant. Tapos yung restaurant na tindera, ibinibigay niya sa akin doon sa opisina. So, ayan, yung strategy na ba? Ayan, so, at that time, may problema ako, mga kigwahers. Nagpo-post ako sa Facebook. So, parang I'm very sad kasi baguhan lang ako sa Facebook, di ba? So, wala pang pacharot-charot pa at that time. So, I'm very sad mo na problematic ay ko, ni anak ko. Sus, unsang pagkahitabo ang mga kigwahers. Niadto siya sa opisina, mga kigwahers. Kabalo ba mo? Nagdala siya og bouquet na flowers. Unya, wala o kabalo na naada siya gisipitan, gipaipit na kwarta, envelope na kwarta, mga kigwahers, sa sulod sa bouquet sa flowers. Ayan, hindi ko talaga inakala. Yung bouquet ng flowers, sobrang baga ba? So, hindi ko nakita pagbigay niya. Kasi nag-away kasi kami, di ba? Sabi ko, ilagay mo lang doon sa, maraming salamat nito. So, ilagay mo lang doon sa, sa table, sabi ko. Ayan, nagchika-chika, bakit nagkaganito? Bakit nag-aaway-away tayo? Ano ba yung problema mo? May problema ka ba? So, sabi ko, wala naman. I'm okay. Sabi ko sa kanya, hindi ko talaga siya inaccept at that time. So, umuwi siya. Sabi ko, salamat. Mag-iingat ka. Sabi ko sa kanya, di ba, nagbigay siya ng bouquet sa akin, yung flower bouquet. Tapos, sa ilalim ng pabuke niya, may nilagay siyang envelope. Nung umalis na siya, tiningnan ko yung bouquet. Tapos may nakasilip na envelope. Pagtingin ko sa envelope, oh my God, pera siya, mga kigwahers, kulay blue. So na-shock ako, oh my God, oy, kwarta man anong nagbili man siya aning kwarta. So ayan, na-shock ko, anong gibinlan ko kwarta. So ayan, tinaguan ko talaga yung pera, mga kigwahers, sa envelope. Kasi after a week, binalik ko yung pera na nasa envelope. Kasi Monday to Friday is nag-aaral siya ng English sa academy. Yun, Saturday and Sunday lang yung vacant niya. So, ayun, pumunta siya sa opisina, binigay ko yung pera. Na-shock siya, bakit daw binigay ko yung pera? Sa akin naman daw yun. So, sabi ko, bakit mo binigay sa akin? Wala namang rason, bakit mo ako binigyan? So, yung pagbigay niya sa akin ng pera na nilagay niya doon sa bouquet ng flower is, gusto niyang tumulong sa akin, mga kigwahers. Sobrang bait ng asawa ko, nagkasakit ako. Ito na. So, nagkasakit ako, mga kigwahers. So, alam nyo ba, kahit hindi kami boyfriend at that time, kahit nag-away kami, pumunta na naman. So, nagkasakit ako around January 20. Wala talaga akong kain ba? Yung walang ganang kain. So, nagkasakit ako. Kasi, alam nyo ba, mga kigwahers, pumunta talaga siya sa opisina. Alam nyo ba, nagdala siya ng grapes. Honey, what did you bring in the office? Grapes, banana, apple, orange. Orange? Orange. Tapos, bumili siya ng kutsilyo. Alam niyo ba, pinanitan niya yung grapes. Tapos, yung orange, yung apple, nagka talaga siya para sa akin. So, pinakain niya ako. Ayan, giatiman ko niya ba? Sabi ko sa sarili ko, hala, ang bait naman ito. Sabi ko, ang bait naman ito. Kahit na hindi kami
ano talaga sa akin, nag-taking care sa akin talaga. Ayun, hindi pa rin kami naging kami mga kigwahers. Ayun na. Kasi, hindi na siya nag-ask sa akin kung pwede na ba maging boyfriend kami. Hindi talaga siya nag-ask. Nirespeto niya yung decision ko. Yun, believe ako sa asawa ko kasi mabait talaga siya. So, ayan. So, February 13. Okay? February 13. So, sa February 13 is marami nang nagsasabi sa akin na busy ka ba? Ngayong February 14, magdi-date tayo. Busy ka ba? Makipag-dinner ako. So, maraming nakipag-invite sa akin. Not so marami. So, may nakipag-invite sa akin ng dinner kasi malapit na ang February 14. So, ayan. So, nag-text yung asawa ko mga kigwahers. Sabi pa niya, oh, wag kang sumama sa iba kung may nakipag-dinner date sa'yo or may nakipag-invite na kain sa'yo. Please, hintayin mo ako sa February 13 midnight, 12 midnight. Kasi pupunta ako sa opisina nyo. Inano po talaga kung tutuhanin ba talaga niya. Pupunta siya sa opisina. Ayun na nga. Dumating ang midnight, 12 midnight. So, February 14 na talaga, di ba? Dumating talaga siya. Maraming bouquet ng flowers. Ang binitbit niya mga kigwahers. 4. How many flowers you bring, honey? You brought in the office? Yeah, wait a minute. 3 bouquet? 3 bouquet of flowers. Yeah, like 2 or 3. So, dumating siya sa opisina mga kigwahers, nagdala siya ng mga bouquets of flowers. I think 2 or 3 bouquets of flowers. Then, nagdala siya ng kwintas, nagdala siya ng baso na may palight-light na may heart doon mga kigwahers. Grabe talaga siya. Inko ha, grabe naman to, ang sweet naman to. Sabi sa sarili ko mga kigwahers, sa akin lang sa isip ko ba, sinabi ko talaga sa isip ko na, hala, grabe naman tong lalaking to, sobrang sweet naman. Ayan, sabi ko sa sarili ko. Tapos ano na, alam nyo ba mga kigwahers, nanguyab siya na ako. Sabi pa niya na nakagusto daw siya na ako, gusto daw niya ako maging girlfriend. Sabi ko, sige. Sabi ko, okay, gisugot na ko siya. Sinabi ko, oo. O walang pagduha-duha mga kigwahers, sinugot ko talaga siya. So ayun, naging boyfriend ko siya. So, naging boyfriend ko siya February 14, 2014. Oh, honey, we become boyfriend February 14, 2014. So, gawin 14. 2014, hi. Tapos, Married. yeah. Not yet married. You're so... February 14, married. Yeah. Ang boyfriend, February 14. You bring me the bouquet of flowers. Okay. Tatawa yung asawa ko. Ayaw magpakita ng asawa ko. Kasi nagtatrabaho siya, so nandito siya sa gilid. Kapag wrong yung information ko, sinisita niya ako. So, ayan. So, naging boyfriend ko siya, February 14, 2014. Naging boyfriend na kami mga kigwahers. Tapos, ayun, date na kasi boyfriend ko na siya, 'di ba? Yung mga pagkain na aming kinakain is magchi-chip in kami or yung hati-hati kami sa pagbabayad kasi or kahit na hindi kami boyfriend at that time, pag manglibre siya sa akin, ako talaga yung nagbabayad sa aking mga kinakain, yun, share ko lang. Kasi ayaw ko na may masabi siyang iba sa akin, mga kigwahers, yun. So, at the time, sa Cebu ha, mga kigwahers, Taoist Temple, tapos Crocolandia, so, Ayala, pumunta kami sa Ayala, SM, nag-SM kami, kumakain kami sa labas, ayan, So, ayun na nga, dumating na yung araw na babalik na yung asawa ko sa Japan. So, bumalik siya sa Japan September 2014. So, naging long distance relationship kami. It was so hard sa aming dalawa, So, yung communication namin is line, tapos Skype lang kami at that time. Good thing, merong Skype at saka line. Kasi, without that, paano na kami mag-communication? Nag-LDR kami, di ba? Long distance relationship. Ang hirap. Pero kung may communication kayo, may trust kayo, at may respeto kayo sa inyong boyfriend o sa iyong partner, maging strong yung relasyon niyo mga kigwahers. Of course, mga kigwahers, sometimes nag-aaway din kami, miscommunication, pero hindi namin pinairal yung aming away. Gisalig lang yun ako sa Ginoo na okay ang tanan mga kigwahers. So, alam nyo ba, nag-propose yung asawa ko isa through cellphone. Sabi niya sa akin, honey,
Kasi honey yung tawagan namin noong boyfriend at girlfriend pa kami up to now. Ayan. Sabi niya, honey, nakatrabaho na ako. Will you marry me? Sabi niya sa akin, mga kigwahers talaga. Honey, when you work na, you say, honey, will you marry me? I have work. Do you remember? Oh. Nag-propose siya sa akin I got a through, job. I got a job. Sabi niya, I got a job. Will you marry me? Sabi niya sa akin, mga kigwahers. Sabi ko, Yes, Santa, kurang gusto ka ni. yeah, I sent, Oh, siya ni. yeah. Tapos naiyak talaga ako, mga kigwars, kasi hindi ko inakala, kasi very long distance relationship, di ba? So, naningkamot di ay siya na makatrabaho siya, mga kigwars, kay para magminyo me. Ayan. So, sabi niya, honey, I got a job. Will you marry me? Sabi niya, tapos sabi ko, oh yes, I said. Then I send crying sticker to him. Ayan. So, yun yung proposal niya sa akin, mga kigwahers, di ba? Yun, umuwi siya sa Pilipinas, November 2015, you come back to Philippines because we process the papers. So, umuwi siya 2015 of November kasi mag-process kami sa aming mga papilis. December po ka. November, tapos you go back December. Okay. So, November, dumating siya sa... So, November 2015, dumating siya sa Pilipinas kasi nag-process kami sa aming papers para sa pakasal. Ayan, mga kigwahers. Ayun, sobrang happy ko at the time. So, ayan na nga, to make the story short. So, na-process na yung mga papilis namin, di ba, sa pagpapakasal. So, ayan, kinasal kami, mga kigwahers, noong February 14, 2016. Ayan, so pumunta yung parents ng asawa ko, yung mama at papa niya, tapos kinasal kami sa very simple garden wedding. Then after ng kasal, kinabukasan, umuwi yung parent-in-law ko doon sa Japan, bumalik na. Tapos after that, after a week, bumalik na din yung asawa ko para mag-process ng papilis para kukunin niya ako para dalhin doon sa Japan. Ayun, October 22, 2016, dumating ako sa Japan. To make the story short, dumating sa buhay namin si Sarah, ang aming very, very cute baby, mga kigwahers. Ayan. And then yun. And we live happily ever after. Charot. Fairy tale lang. So that's our love story ng aking Japanese na asawa. Nagka-boyfriend kami, February 14, 2014. Tapos kinasal kami, February 14, 2016. Tapos ipinanganak ko si Sarah, March 14, 2023. Ayan, mga kigwahers. So, very memorable, very important yung February 14, yung date na 14 sa amin, mga kigwahers, kasi doon kami nagka-boyfriend sa asawa ko, kinasal kami ng asawa ko, pinanganak ko si Sarah, yung pizza is 14 din. So, very relatable yung aming mga kigwahers. So, yun yung how I met my Japanese husband. Yun yung aming shortcut na pagkakilala ng aking asawa, mga kigwahers. So, I hope nagustuhan nyo yung aking love story sa aking asawang Hapon. I think that's it for today's video, mga kigwahers. But before I end this video, magpapasalamat muna ako sa lahat-lahat na sumusuporta sa akin kasi 220 subscribers na tayo, mga kigwahers. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta sa akin, mga kigwahers. Thank you so much talaga. Sa wala pa nakasubscribe, please do subscribe, hit notification bell para updated kayo sa aking next video na i-upload. Oyasu minasai, good night! Mwah!